May mga nakapagsasabing kapag sumasapit na raw ang hating gabi dito sa Baguio City, ay mas nagiging aktibo raw ang mga kababalaghan. Halimbawa na lamang daw dito sa kahabaan ng Leonard Wood Road Teachers Camp, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamatandang bahay na itinayo pa noong 1928. At ito ay kilalang kilala sa tawag na The Laperal White House. Sa kasalukuyan, ito ay inuukupa ng Joseph's Restaurant. Dito ay magkakaroon ka ng pagkakataong kumain sa loob ng isang heritage mansion dito sa Baguio City. At gaano nga ba katotoo ang mga samot-saring kwento ng kababalaghan patungkol sa lugar na ito? Hating gabi na nga nang makauwi kami ng bahay. Nakakapagod ang buong araw. Ngunit kung ganito naman ang tanawin mo habang nagpapahinga ka, ay, mapapag-good night ka na lang talaga. Nagpahinga lang kami ng konti at kumain na rin. Good night. Girl. Ano yan, girl? Hi, baby. Hello, baby. Ay, tututi. Ano ba, ba't nakaganyan? Ganyan. Ayusin mo. Hello. Hello. Hello, baby. Ba't ganyan yung mata mo? Ano? Ngani? Ngani? Kiki! Kiki! Hi! Isang malamig na umaga, kaya masarap magkape. At dahil nga maulan, dito lang muna kami sa bahay. Sa umagang may hamog, alamig ng hangin, tahimik ang mundo, puso'y kay gaan din. Sa bawat patak ng ulang dahan-dahan, naroon ang saya, di kailangang hanapin. Mga punong marunong makinig, sa puso matagal na sabik. Sa lilim ng ulap, ako'y humihinga, sa himig ng dahon, pagod ay nawawala. Dito sa bundok, ako'y may kapayapaan,
patulan, puso ko'y gumagaan. Kalikasan na aking kayakap, dito ako'y buo, dito ako'y may tahanan. Sa mga oras na to, hindi ko talaga alam kung ano ba yung nasa isip ko. Nasa punto kasi ako ng panahon na minsan ayoko na lang magkwento. Ayoko na lang ibahagi ko yung mga totoong nararamdaman ko. Kasi minsan, kapag nilabas mo, mas marami pang tanong ang bibigay sa'yo. May mga tanong na gusto mong sagutin. May mga tanong din naman na minsan ayaw mong marinig. Pero kadalasan, may mga tanong na hindi pa man nila alam ang sagot, nauuna na yung panghuhusga. At kung minsan kahit hindi pa nila alam yung buong kwento mo, sila na yung sumasagot sa mga tanong nila. Kaya minsan di mo masisisi yung iba na mas pinipili na lang nila yung gusto nilang makasama. Ako, minsan pag may mga pinagdaraanan ako, mas pinipili kong mag-isa. Tapos kasama ko lang yung aso ko. Mas magandang kasama yung mga hindi ka huhusgahan, Ay, si Chiki. Alam, ba't ka nalaglag dyan? hindi ka papagalitan, Ay, ginagawa mo dyan, girl! hindi ka bibigyan ng payo na hindi naman naaayon sa sitwasyon mo. Buti hindi ka gumulong sa ilalim, te. Madami yan. Madami yan sila. Diyan ka lang, huwag ka bababa, te. Wala ka pang bayad. Yung akala mong concern sa'yo, hindi totoo yun. Minsan nakikibalita lang. Hindi ko alam, nalalaglag ka na pala sa sidecar, te. Hindi ka nagsasalita. Sabihin mo, magsasalita ka. Yung iba, gusto lang din nilang masabi sa sarili nilang nag-alala sila sa'yo. Pwede nga. Hello, baby girl! Huwag ka na mahuhulog, ha? Parang kang komedyante. Pumunta tayo doon sa dulo. Ay, sa vlog. Ito si Chiki. Ito yung pasahero ko. Urong kami. O, pumunta na tayo sa bangkit, ate. Ano nangyayari sa atin? Para tayo nagbababcar. Ano? Nahuhulog ka. Ay, bye! Hindi naman sa may trust issues ka. Minsan kasi mas gusto mo na lang yung wala kang naririnig na salita ng ibang tao. Yung salita na hindi naman nakakatulong din sa'yo. Minsan mas maganda talaga yung self-healing. Pagalingin mo muna yung sarili mo. Nasa estado na kasi ako ng buhay ko na ayoko nang idepende sa ibang tao yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Hello! Alam mo kasi minsan mahirap din yung dinidepende mo sa ibang tao kung paano ka magiging masaya. Kasi mas madalas kapag umaasa kang mapapasaya ka nila, mas mataas yung tsansang masasaktan ka. Nasa mundo na tayo ng hindi masamang isipin ang sarili paminsan-minsan. Tama na yung palagi mong iniisip yung ibang tao. Hindi yun pagiging makasarili. Ang tawag doon, pagmamahal sa sarili. Tama naman talaga yung kasabihang mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Paano ka nga naman babibigyan ng ibang tao ng importansya kung sa sarili mo, nagpapabaya ka? Masakit pakinggan. Kasi masakit malaman na kailangan mahalin mo muna yung sarili mo bago ka nila mahalin. Ganun talaga. Ganun talaga sila. Hindi lahat ng mentalidad ng tao ay pare-pareho. Depende yan sa pinagdaraanan mo. Kagaya ko. Sa dami ng mga pinagdaraanan ko, natutunan ko ng huwag nang pansinin yung mga bagay na alam kong magdadala ng negatibo sa buhay ko. Minsan iiyak din ako, pero dapat babangon ka. Kasi hindi dapat tumitigil ang mundo mo dahil nasasaktan ka. Dapat marunong ka ring bumangon sa sarili mo. Hindi ka ibabangon ng ibang tao. Dahil kung minsan yung inaasahan mong kasama mo at inaakala mong kakampi mo, may mga panahon ding hindi mo sila maaasahan. Kasi may sarili din silang laban. May mga araw na gusto ko nang sumuko. May mga araw na
Nagtatanong ako kung bakit nandito pa ako. Pero kapag naiisip kong ang sarap mabuhay, kahit na araw-araw ang daming dumarating na problema, at minsan dumarating ka sa punto na patong-patong na sila, minsan nagsasabay-sabay pa. Palagi ko na lang iniisip na binibigyan pa ako ng panibagong umaga para sa bagong pag-asa. At palagi mo lang din tatandaan na hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Kaya wag natin sayangin. Hanggat kaya mo, itapon mo lahat ng negatibo. Palagi mong piliin ang maging masaya. Focus ka lang sa goal. At palagi mong lilingunin yung mga taong nasa tabi mo habang inaabot mo ang mga pangarap mo. Good morning! Maaga nga kaming nagising. Ay, ako lang pala maaga nagising. Ako na nagpuyat, ako pa maagang gumising. Ganun talaga pag buhay probinsya. Yun mo siya, nag-i-enjoy siya dyan. Naghahanap siya ng langgam. Yun kasi ang breakfast niya. Breakfast, lunch, and dinner. Tapos may midnight snack na rin siya. Yun nga lang, walang langgam sa gabi. Sorry, Bibi. Nahimik ng bundok, sa lamig ng hangin, yakap ng ulap. Dito sa taas, puso ko'y humihimlay. Ganito po talaga ang gawain namin ni Chiki tuwing umaga. Nagre-relax lang habang pinapanood ang kalikasan. Hoy! Excuse me naman, te. Daan-daan ka dyan. Nagbablog yung tao eh. Tutong huminga sa yakap ng bundok, ako'y naging payapa. Nahulog ang puso ko sa Trinidad, sa hanggang araw na dahan-dahang sumisikat. Dito ko natagpuan ang aking sarili. Sa piling ng bundok ang isip ko'y malaya. Sa ulap ng La Trinidad, dito ko piniling magmahal at manahimik. Pagkatapos nga namin mag-breakfast, ay bumiyahe na kami papuntang Diplomat Hotel. At ngayong araw ay inagahan ko nga ang pagpunta sa Diplomat dahil kailangan ko nga mag-film nang may liwanag pa. Sa taas ng bundok, may himig ang hangin. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit lagi kong binivideohan ng biyahe ko tuwing bumababa ako ng Baguio. Ulap at hamog sa umagang tahimik, Baguio sa iyong puso'y humihimik. Sa kalsadang balot ng ambon at dasal, may kwento ang lupa, may bakas ng dangal. Sabi nga sa kanta, tahimik at payapa. Dito, ang oras ay marunong huminto. Kapag nandito ka sa Benguet, mararamdaman mo yung bagal ng oras. May pagkalang na dala. Simpleng buhay, simoy ng sariwang hangin, at yakap ng malamig na kalikasan. Sa lupa, sa tao, sa kulturang mana, Cordillera, mahal ka namin, Benguet at Baguio. Puso ng hilaga, sa awit ng lupa at tibok ng damdamin. Nabubuhay ang kasaysayan at pag-asa. Hindi lang tanawin, hindi lang lakbay. Ikaw ay tahanan ng payapang buhay. Ginagalang, minamahal ang kultura, taong sa'yo'y nagbigay buhay. Marami nagsasabi kapag nakarating ka raw ng Diplomat Hotel, ay may kakaiba ka raw mararamdaman. Totoo naman yun. Ngunit para sa akin, hindi katatakutan at kababalaghan ang nangingibabaw sa pakiramdam ko, kundi paghanga dahil sa dami ng panahon na pinagdaanan nito at sa hindi mabilang na unos at trahedyang nasaksihan ng lugar na ito, ay napanatili niya ang ganda at katatagan ng kasaysayan nito. At ngayong araw ay nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga mayamang kultura ng ating mga katutubo. Ngunit bago yan, ay nais ko muna ipakita sa inyo ang palibot ng gusali ng Diplomat Hotel. Marami magsasabi sa inyo na iikot ka na naman sa Diplomat Hotel, hindi ka naman nakakapasok.
Pero malay mo naman muli nilang buksan ito sa publiko. At pag nangyari yun, isa ako sa unang papasok sa isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Baguio City. Noong mga panahong pinapahintulutan pa ang mga bisita at turista at maging ang mga lokal na makapasok sa loob ng gusali ng Diplomat Hotel, ay hindi pa tayo ampon ng Benguet. Sa kasamaang palad, noong ako'y nandito na sa Benguet, ay mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng gusali. Gayunpaman, sa tulong ng City Environment and Parks Management ng Government ng Baguio City, ay maaari mo pa rin bisitahin at malibot ang buong lugar. Pero sandali lang. Nakita nyo ba yun? Parang may kakaiba sa bahaging ito ng Diplomat Hotel. Pagmasdan ninyong mabuti. Sa pagkakatanda ko sa mga oras na ito, ay ako lamang ang bukod tanging umikot sa bahaging ito ng gusali ng Diplomat Hotel. At ito rin ang dahilan kung bakit naisipan kong kumuha ng video sa parting ito ng gusali. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kung bakit mayroon akong nakuhanan na ibang tao sa lugar na ito. Na sa pagkakatanda kong muli, alam kong wala akong ibang kasama o ibang bisitang kasabay sa mga oras na ito. Narito at pakatitigan ninyong mabuti. At kayo na ang magsabi sa akin kung ano nga ba ito. Sa iba na hindi pa nakakarating dito sa Diplomat Hotel, ay nais ko munang ipakita sa inyo ang bahaging ito ng gusali sa ibang anggulo. Ang hagdan ng inyong nakikita ay maaari mong akyatin patungo sa Paseo Jardin ng Diplomat Hotel. Pag akyat mo nga rito, ay mayroon kang makikitang isang pathway upang makarating ka sa gilid ng gusali. At sa entrada naman ng pathway na ito ay mayroon itong katabing walkway upang makapasok ka naman sa loob ng mismong hardin na hindi rin naman madalas mapuntahan ng mga turista at mga bisita sapagkat hindi mo naman ito agad mapapansin kapag ikaw ay nagtungo rito. Kung kaya't ipinagtataka ko kung bakit doon niya napiling dumaan. Isa pa sa pinakamalaking palaisipan ay kung bakit tila ba hindi ito gumagalaw. Maaari lamang tayo mag-espekula o maaari ding isa lamang din itong turista o bisita na nais ding libutin ang buong lugar ng mag-isa. Muli ay iniiwan ko sa inyo ang pasya kung ito ba ay isang misteryo o isang kababalaghan na nakuhanan ng aking kamera. At sa pagpapatuloy ng ating pag-iikot dito sa Diplomat Hotel, ay kapansin-pansin na rin ang mga pagbabago. Mga pagbabagong makakatulong upang maisaayos at maibalik sa dating ganda ang buong lugar. Isa na nga rito ay ang pagbubukas ng Baguio City sa Artisans Village para sa mga local crafts and arts, na dito nyo rin matatagpuan sa isa sa mga gardens ng Old Diplomat Hotel. At ito nga ay formal nang binuksan ng City Environment and Parks Management Office and the Artiflare Creatives noong October 17, 2025. Dito nga ay nagkaroon tayo ng pagkakataon upang makilala ang ilan sa mga local artists. Kaya tara, samahan niyo akong pasukin at silipin ang ilan sa mga mayayamang kultura at sining ng mga taga-Benguet. At pakinggan natin ang ilan sa mga pangaral at mga kwento ng ating mga lokal. So, bali ang
Ang nandito sa artisan, mga native na product. Sa mga local. Not all. Pero sa craft siguro, we're talking about the craft. Apo. I think more or less ano talaga siya. Kasi yung copper naman, although hindi naman natin sinasabi niya yung produkto ng Baguio, but it's a form of art ng craft talaga ng taga Baguio na naggagawa ng accessories ninyo. Tapos, parang sa craft kasi, 6 kami, 7 pala with Ethnica. 2 crochet, isang upcycling at isang anime, and may mga high-end din sila. Pull tabs pala. Kasama yung pull tabs ng isa. Ganyan. So, tapos si Copper, si Charisma, and then the woodworks. Ay, maganda yung mga woodwork. Oo, yung talaga woodworks natin. niya. Yun, tapos kami mag-partner talaga kasi yung hobby niya, kinokopya ko para gumawa ng beads. Yun. So, traditional siya. Mas traditional kami. Although meron kaming contemporary, meron siyang innovation. Kasi nga, kailangan din mag-supply mo yung demand ng Yung mga demand ng mga generation. Oo, demand ng generation at saka ng mga taga-baba. Hindi pwedeng puro modern. Oo. Kasi ipe-preserve natin yung heritage nga natin eh. Yun naman yung aming At yun na mayroon objective. naman kaming display na gano'n para makita nila. Yun. Pati ito ma-promote talaga ito kasi Oo. actually nadadayo naman po siya dahil nga, ayan, sa diplomat. So maganda talaga dito talaga siya nilagay. Added plus lang kami dito ng diplomat, sabi nga namin doon sa mga Tapos at least makita nila. Dahil yung mga iba, yung purpose nila talaga yung diplomat lang. Kaya bigla nilang, bigla nilang makikita na, uy, meron palang Para alam nila na hindi lang diplomat hotel heritage kung hindi nila na may art. village. Although meron naman na nag-start ng opening, launching namin, ni-recognize na rin ng tourism, nasa listahan na rin kami. Oo. Yung last naman ni Ethnica, syempre isa siya sa mga curator, si Sir Carl. Ang pattern niya ka rin, Cordillera pa rin, pero acrylic. At wood. At wood, oo. Tapos may leather daw siyang pinaplano, upcoming. Yeah. Ganyan yung aming mga craft. So, mas localized siya. At least dito, araw-araw na. Opo. Nandito kami. Ang nakakatuwa, may mga visitors at alam nila didiretso sila dyan. Ito, maganda. Sabi ko nga kay Miss Lino isang araw, ang ganda ng landscape kasi pag umuulan lalo, ito madala na magpagi dito dahil nga basa lagi yan. Hindi naman maaalis yan dahil naman sinemento yan. Ang ganda ng landscape na wala yung pagka-muddy niya. Dahil Oo. pinaghirapan namin maglagay ng mga Graba. para hindi maputik. Ito po ang nainis ako nung nakita ko last time, daming graffiti. Sabi ko, nasaan na ba ang man ang GMRC niyo? Kaya kami talaga, sa totoo lang, yung mga umupo talaga sa table, pinapababa namin. Yung mga nagpipa-public display of Kinupal na. hindi doon sa gusto namin silang bawalan, kundi we have to teach them also, diba? Yung lagi nating sinasabi din kasi na ibang kabataan ngayon, hindi. Kailangan turuan natin din sila. Oo, kung paano sila idaan ng Tingin ko kung sa amin kasi na nagpalaki sa inyo, malaki rin ang kasalanan namin. Pinalaki namin kayo sa ibang panahon ng kinalakihan namin. kaya yung sinasabihan naman namin, parang party ng pagdidisiplina sa mga bata din eh. Pero kung minsan mga matatanda na din ginagawa eh. Yun nga, pagka Hindi ng mga ginagawa ng matanda. matanda, iisipin ng bata. Tama. Bakit? Oo. Kahit na magtanggal ng tsinelas o sapatos tapos itataas ang paa. This is an artisan village. It's a community of folks and creations. Sinabi nga din yung taga-SEP mo na ang park na ito is talagang high quality. Medyo may pagka-exclusive siya. Or sabihin natin the place is, kasi lalo nga pag sinabi natin community, kailangan dito may respeto, yung outside food or drink allowed. Minsan kami, kaya lang may mga food dito. Kailangan din natin i-consider na hindi sila kikita kung papabayaan namin. Kaya minsan sasabihan talaga namin na, Pa-remind "Uy, lang." bawal pong kumain dito ng baon. Respetuhin mo naman yung unang-una heritage park to. Oo, totoo. Isa pa, yun parang heritage Yung park sa- siya. Nilagyan din ng village para alagaan Alagaan yung natin. lugar kasi minsan nakakalungkot na rin pag walang katao-tao. Buhayin lang natin siya. Napakaganda. Ganda, di ba? Oo, totoo. Kaya nga dito ang ganda-ganda dahil natural yung mga kahoy. Hindi na namin pinag-ialaman para lang umilaw at lumiwanag. Pinaalam naman namin na lagyan ng ilaw para lumiwanag naman ang village. Lalo at night. Yung nagbaback in time ako, ano kaya itsura nito? No? Ng Araw. Sabi ko, kung pupunta kayo ng Diplomat Hotel, dapat alamin nyo na muna yung history. Kasi hindi nyo ma-appreciate yung building, Oh. yung pader. Oo. Tapos naniniwala lang sa mga, kaya sabi nga namin, depende siguro sa mga tao. Doon sila magpapakita dahil kami gabi-gabi naman. Kung minsan ginagabi kami,
Wala pa naman. Dahil ang daming galing Maynila ng mga estudyante nag-interview. Paano nila sunod-sunod nung the other week natin. Alam naman mag-imbento kami. Yung katotohanan wala. Lalo sa magagalit Oo, totoo. Irespeto na lang kung ano. Tapos kung may bahay sila, tapos guguluhin mo sila. Eh, siyempre karamihan mga ninuno natin. Ba't ninyo guguluhin yan ang bahay? Napakarami pa nga naming napag-usapan at abangan nyo na lang sa susunod nating vlog ang karugtong ng masaya naming kwentuhan. Dahil sa mga oras na ito, ay mayroon akong napansin habang nag-e-edit ako. Sa mga oras na to, ay pauwi na nga kami mula sa pag-iikot ng buong lugar. Ngunit hindi ko napansin na para bang may tao at tila ba ito ay may hawak na lente na umiilaw sa madilim na parte ng Diplomat Hotel. Nais kong inyong pakatitigang mabuti ang parting ito at kayo na ang humusga. Sa pagkakatanda ko, nung araw na tila ba napaglaruan ng pinsan ko sa lugar na ito, ay mayroon din akong nakuhanan na tila ba gumagalaw sa loob ng Diplomat Hotel. Na para bang may hawak din itong lente. Narito at pakatitigan ninyong mabuti dahil ito ay nasa kaparehong madilim na parte ng Diplomat Hotel. Maaari nga kayang isa ito sa mga tagabantay o isang sundalo na patuloy na nagbabantay sa lugar na ito mula sa kabilang buhay. Isang magandang umaga, panibagong araw upang magpasalamat na tayo'y kanyang ginising para sa mga biyayang ipinagkakaloob niya. Alam mo ba na ang araw-araw na paggising natin ay isa ng malaking biyaya na dapat ay unang-una nating ipinagpapasalamat. Morning light upon the hills, golden skies and quiet thrills. Fog is dancing through the pine. Every breath feels so alive. No crowded roads, no city noise. Just the whisper of the forest voice, singing with my soul. I finally feel whole dito sa piling ng kalikasan. I found my heart, I found my land. Nature is home, where my soul belongs. Ginaw na ginaw yung pinsan ko. Ginaw na ginaw yun. Samantalang ako naka-t-shirt lang. Ganun talaga paglapal. Yung pal. Ginaw na ginaw siya, no? Ginaw na ginaw yard. Dan. Ako ang zoom in pala. Tapos pinatagay na. Dito ko itong mga friends.
Di ano masasabi mo, nakita mo na yung picture ng bell. Papadala namin sa mama ko. Nakita niyo na po yung ano, Iwan namin sa Bell Church. Iba pala yung Bell Church. Tapos di niya pansin po. Ay, tinan mo talagang proud siya, oh. Kaya hindi ko nililigaw ka lang. So, dadalhin ko si Bebe dito sa... Be. Okay. Punta kami sa... OA. OA. Aray. Dadalhin ko siya sa Lourdes Grotto. It's the first time niya dito. Sa Lourdes Grotto. Para kayo doon? Ito yung Lourdes Grotto. Medyo rough. Rough pa rin siya. Okay tayo, ha? Daming tao ngayon kasi it's Saturday. So, jump pack ang ating grotto. Ako na lang po. Isa pa. Meron ditong small chapel. Katabi lang siya ng Lourdes Grotto. Sa yakap ng kalikasan, nature will always be my home.